Kapag tayo'y namamalengke, siyempre pinipili natin yung pinakamaganda, pinakasariwang gulay, isda, karne, o anumang mga sariwang bilihin sa palengke. Dahil tayo namihasa na palaging yung pinakamagaling, pinakamaganda ang ating pinipili. Di ka naman matatanggap sa trabaho kung ikaw ay mahina, ang credential mo'y napakababa, wala ka pang personality. Lahat ay binibila ngayon upang ikaw ay mapili. Kaya ang mga tao ay gumagawa ng paraan upang sila'y maging kapili-pili. Sa dami ng pamimili ang mga tao, trabaho man, magiging asawa man, o anumang pinipili nating tao o bagay para sa ating buhay. Pero totoo nga mga kapatid na ang pagpili ng Diyos ay kakaiba sa pagpili ng tao. Ang aming patron, ang patron ng mga kura paroko, ng mga pari, si San Juan Vianney, Maria Vianney, ay pinili ng Diyos. Pero hindi naman siya yung pinakamatalino. Hindi naman kasi requirement na dapat ikaw yung pinakamatalino para maging instrumento ka ng Ebanghelyo. Naging santo pa nga siya at naging patron, pero siya'y halos nahihirapan, hindi makapasa sa Latin. Sabihin medyo may kahinaan sa klase, pero dahil pinili siya ng Diyos, hinirang siya, pinagyaman ang kanyang puso. Kaya kung baga, ang panglaban ng isang tao na pinipili ng Diyos ay kanyang puso. Hindi masyado ang katalinuhan. Bagamat kailangan natin ng mga taong may dunong. Pero ang dunong palagi ay relative. Ang dunong dapat nating sangkap ay dunong na nagmumula sa Diyos. Tinatawag na wisdom ng Panginoon. At yun ang ini-equip sa atin ng Diyos sa oras na tayo piliin. Dahil maging ang ating mga choices, kapag tayo ay dinalisay na, pinalakas at binago ng Panginoon, naiiba na rin sa mga choices ng mga tao sa mundo. Kaya nga, tama ang sinasabi ng Panginoon, anumang ang hingin ninyo sa aking pangalan ay ibibigay ko, sapagkat maging ang paghingi ay isang choice. Hindi ka hihingi ng hindi naaayon karaniwan sa kalooban ng Diyos. Kasi pag swak na kasi ang hinihingi natin sa kalooban ng Diyos, hindi naman patatagalin ng Diyos ang mga hinihingi natin. Kaya yun ang sinasabi niya, anuman ang hingin mo sa aking pangalan ay ipagkakaloob ko. Pero may mabigat din na kondisyon mga kapatid, ang pagpili ng Diyos sa atin. Hindi porke pinili ka, ay ikaw ay natatangit, espesyal ka na. Ang kanyang bilin sa mga alagad, manatili kayo sa aking pag-ibig, sa aking mga utos, sapagkat yan lang ang paraan para kayo ay palaging naka-attune sa aking kalooban, sa aking mga sinasabi upang magawa ninyo at masabi ang pinasasabi ng Ama kung paano yan din naman, kung anong tinanggap ko sa Ama, ayun din ang ipinapahayag ko sa inyo. Kaya ang pag-ibig ng Ama na sumasa akin ay naipakita ko na sa inyo sa aking kamatayan sa krus. At yan ang pag-ibig ng Ama. At kung paanong yan ang pag-ibig ng Ama, gayon din naman ang pag-ibig ko sa inyo, kaya manatili kayo sa ganitong uri ng pag-ibig sa akin. Sa gayon, mananatili ang biyaya, pagpapatuloy ang pag-iibanghelyo at pagdami ng mga tao na magiging inspirasyon ng ibang mga tao sa ating komunidad. Isang malakas na paanyaya ngayon mga kapatid, ang salitang ito upang tayo manatili sa pag-ibig at salita ng Diyos.